Pagkagaling ng Quezon, puntahan naman natin ang isang popular na pasyalan sa lungsod ng Maynila. Matatagpuan ito sa loob ng Intramuros at ito'y puno ng kasaysayan ng Pilipinas. Dito sa Fort Santiago. Okay guys, andito ngayon tayo sa Fort Santiago. Tara! Ang Fort Santiago ay isang makasaysayang kuta na matatagpuan sa Maynila. Ito'y tinayo ng mga Kastila noong taong 1593. Ito'y tinayo upang protektahan ang lungsod ng Maynila laban sa mga dayuhang mananakop at mga pirata. Malaki rin ang ambag ng Fort Santiago para manalo laban sa revolusyonaryong Pilipino. Maraming pagbabago ang naganap sa Fort Santiago at naging mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa pagiging isang himpilang militar, ito'y ginawang bilangguan ng mga Hapon noong World War II. Isa sa mga pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Fort Santiago ay ang pagkabilanggo ni Dr. Jose Rizal bago ang kanyang pagbitay noong 1896. Ito'y naging inspirasyon sa mga Pilipino para paglaban ng ating kalayaan laban sa mga Espanyol. Sa panahon na ikalawang digmaang pandaigdig, naging okupado ang Fort Santiago ng mga Hapon at ginamit din bilang bilangguan ng mga Pilipino at Amerikano. Into the 16th century citadel of Intramuros. It would take another week of fierce fighting to flush them out. Sa modernong panahon ngayon, ang Fort Santiago ay naging isang pambansang parke at isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod ng Maynila. Ang Plaza Moriones ay kilala sa pangalan nito dahil sa isang pangkat ng mga mandirigma na tinatawag ng Moriones na may kaugnayan sa mga makulay na kasuotan at maskara ng mga Romano na gamit sa mga pista at seremonya. At ito naman ang Baluartillo de San Francisco Javier, isang bastion na ginamit bilang depensa ng fort. It's named after Saint Francis Xavier, isang misyonaryong Jesuita, and it's a great place to check out the fort's old military structures. Matapos sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas, ginamit nila ang Fort Santiago bilang isang military base at ipinatayo ang mga barracks bilang tirahan at lagayan o imbakan ng gamit ng kanilang mga sundalo. Yung mga lumang buildings. Ito mga ito. Tama man ng bala yan. Mga pader doon. Para magkabutas ka ng ganyan. Dahil laking bala ginamit. Ito Fort Santiago, napakarami talaga yung gusto nito. Starting from the Spanish colonization, going back to the Americans, Japanese occupation. So, tingin ko, mga bali pa Spanish era pa itong mga kanyo na ito. Bala nila, laki na. Grabe. Pero I'm sure naman ako wala na yung dinayari. Hindi na ako sure kung ano tong sementong bilog. Napakasarap mamasyal, sarap-sarap maglakad. Yan. So right now it's already 5:30, medyo madilim na. Hindi masyadong mainit. Sa kabila ng mabilis na pag-usbong ng modernong Maynila, ang Fort Santiago ay patuloy na nagsisilbing alaala ng ating nakaraan. Isang tulay na nag-uugnay sa kasaysayan ng ating mga bayani. Welcome to Plaza de Armas, dating Center of Military Activities dito sa Fort. Sobrang humid dito. So mga bad trip tayo ngayon sa Plaza
Plaza de Armas. Ibang-iba, parang wala ka sa Pilipinas. Si Rizal. Ha? Saang L binaril si Rizal? Saang L? Anong L? Saang L binaril na si Rizal? Kulit mo. Saang LB na rin si? Rizal. Saan ni sa luneta pa? Sa likod. Ang Rizal Shrine ay isang mahalagang destinasyon para sa mga turista at mga Pilipino na nais magbigay galang at matutunan ang tungkol sa buhay at sakripisyo ni Dr. C. Rizal na naging dahilan sa pagpapalaya ng Pilipinas mula sa kolonyal na mananakop. Isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng fort ay ang dungeon. Dito nakakulong si Rizal at marami pang iba noong panahon ng mga Kastila. Kapag pumasok ka sa dungeon, mararamdaman mo ang bigat ng kasaysayan nito. Grabe, yung feeling pag nandito ka. Marami rin sa mga bilanggo dito ang namatay dahil sa matinding kalupitan, gutom at sakit. Dito yan, nakita ko dito. Yung bangkay nila. Sa torture chamber nila. Ito ang nagsisilbing paalaala ng mga sakripisyo at laban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ayoko na, sobrang dilim. Sobrang dilim. So, noong World War II. Pagkatapos ng World War II, 600 na bangkay ng mga Pilipino at Amerikano ang na-discover dito sa loob ng dungeon. Grabe ba yung feeling sa loob? Pagka high tide daw sa Pasig River, napasok ang tubig sa dungeon. So, ang mangyayari, tataas yung tubig sa loob hanggang sa malunod yung preso na yun. Ang Fort Santiago ay hindi lang basta isang historical site. It's a place to reflect and appreciate the sacrifices made for our freedom. And of course, it's also a perfect spot to just walk around, take photos, and learn more about our history. So kung pupunta kayo sa Manila, don't miss out on visiting Fort Santiago. It's definitely a must-see. Ngayon, puntahan natin ang one of the most iconic spots in Manila, Ilang Ilang Restaurant. And guess what? This is the place where part of the hit series Can't Buy Me Love was filmed. Kung mahilig kayo sa masarap at kakaibang pagkain, sigurado magugustuhan nyo rito. Sigurado magugustuhan nyo maki dito. Sobrang tender ng meat at sobrang lasa. Okay na okay din ang lumpiang Shanghai nila. Kamaron, rebusado, at ang bestseller nila na Maki Fried Rice. Isa sa mga nagustuhan ko rito ay yung wine chicken. At syempre mga badrip, di pwede mawala ang pancit canton. Kaya kung ikaw gutom na, tara mga kabadrip, kain na tayo. Alright mga kabadrip, that's a wrap for today's adventure. I hope you enjoyed exploring Fort Santiago and Ilang Ilang Restaurant with me as much as I did. Ang dami ko natutunan at na-enjoy ko yung mga moments dito. Kung gusto niyo pa ng more travel vlogs, don't forget to hit like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated. Hanggang sa muli mga kabadrip.